Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga. Saturday morning mga kapatid. Good morning na po sa bawat isa. Good morning po Brother Richie. Good morning na po Sister Beth. Sister Leslie Ann Cortez, magandang morning po. Sister Adora. Brother Nilito, good morning. Ayan. Ayan, Sister Lolita, good morning po sa bawat isa. Nagpala na pong umaga sa bawat isa. Good morning po, Pastora Remy. Hallelujah. Sister Jard, good morning. Bago pa tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Atin pong awitan ng ating Panginoon Diyos, yung papurit pagsamba. Hallelujah, Lord. We praise you. Glorify your name today. Hallelujah, Jesus. Stop, you'll never stop working with me.
miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh Lord God, we praise you today. We magnify your name, Lord. We lift up your name above and we glorify your name, Lord God. Purihin ka man, dakilain ka sa umagang ito. Salamat una sa lahat sa aming pong buhay. Kami po ay inyo pong iningatan, ginising, pinagpala. Salamat po ng marami, Panginoon. We owe everything unto you, Jesus. You alone are worthy. You alone deserve the glory and the honor and praise belongs to you, Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Kakatiwala po namin sa iyo magpalang kamay, ngayong gawain ang daily vibrant word, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord. Ang dadalangin ko, God. Ikaw po manguna, kung maitaas, maluwalhati, maparangalan sa umagang ito, sa pangalan po ni Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin sa salamatan. All the glory, honor and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, good morning, good morning. Sa lahat pong mga naka-tune in na, naka-online. Ayan, good morning po. Sister Hazel, good morning. Sister Angie. Ayan, magandang morning na po. Sister Mona, good morning po sa bawat isa sa atin. Yan mga kapatid, pinagpala na po ang umagang ito. Okay? Tayo po ay papatuloy sa ating pong pinag-aaralan at tinatalakay. Yung ating pong libro po ni Pastor Rick Warren patungkol po sa purpose-driven church. Yung eklesiya na mayroong layunin. Sabi nga niya, without growth, without compromising your message and mission. Lagi pong magkasama ito, mga kapatid. Yung message in mission. So ngayong umaga, sabi niya, what makes the church purpose-driven? Kailangan you must have a structure in system that keeps the 5 purposes in balance. No? Lagi pa rin nakapaloob yung 5 layunin ng isang eklesiya. So ngayong umaga po mga kapatid, ang ating pong title is Defining Your Purpose. Yung ating text sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi po ni Apostol Pablo, I appeal to you, the brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ. Take note, sabi dito, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. Ayan, malinaw po. Yung sabi po ni Apostol Pablo, to live in harmony with each other. Sa Tagalog naman, sabi niya, hinihiling ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng otoridad ng ating Panginoong Jesucristo na mamuhay ng naaayon sa isa't isa. Huwag magkaroon ng pagkakabahagi-bahagi sa simbahan, sa halip, maging isang isip na nagkakaisa sa pag-iisip at layunin. Yan, malinaw. So ang ating pong topic is ang pagtakda o pagtukoy sa iyong layunin. Defining your purpose. Leading your church to define its purpose, kailangan meron pong matatag na structure, matatag na sistema ang ating pong eklesiya. Dapat merong malinaw na pamumuno. Sabi niya, pamumuno sa iyong simbahan upang tukuyin ang layunin nito. Leading your congregation through a discovery of the New Testament purposes for the church is an exciting
adventure. Sabi niya, don't rush through the process. Huwag daw tayo magmadali sa proseso. Huwag natin i-shortcut yung proseso. Wise leaders understand that people will give mental and verbal assent to what they are told, but they will hold with conviction what they discover for themselves. You're building a foundation for long-term health and growth. Malinaw po na dapat ang isang eklesiya ay meron po siyang long-term plan. No? Meron po siyang malinaw na mission and vision. Tanda natin, kapag ang isang eklesiya meron po siyang malinaw na mission and vision, madali po siyang masundan. No? Nakikita yung malinaw na linalakaran ng isang eklesiya, naiintindihan ng mga miyembro, na-define ng maayos, di ba? At nakikita nila yung long-term health and growth. Tanda natin na pag ang isang simbahan o ang isang eklesiya ay healthy, malusog, no? Yung paglago or yung pag-add ng mga members, pagdami ng mga members, susunod po 'yan. No? Kapag ang isang iglesia ay talagang malusog, nakikita ng mga members na tama ang direksyon na tinatahak, hindi ho mahirap magpasunod ng mga miyembro. Kasi nakikita nila transparent, malinaw yung mission and vision ng isang panambahan, ng isang simbahan, malinaw, no? Nakikita, nararamdaman, at sinasagawa, hindi po mahirap para lumago, dumami ang mga members ng isang eklesiya. Kailangan mayroon tayong long-term health and growth. Diba? Kasi may mga eklesiya na yung foundation hindi matatag. Gaya ng ating tinalakay yung last Saturday. Diba? Yung foundation ng isang matatag na eklesiya. Kailangan solid foundation. No? So dito sabi dito, study what the Bible says. Begin by involving the congregation in a study of the biblical passages on the church. Ano, kaya napakahalaga yung ating mga small group, yung mga Bible study, yung mga light group na ginagawa, programa ng isang eklesiya. Napakahalaga po ito mga kapatid. No? Kasi ito po yung pathway, ito po yung parang pathway ng mga kapatid para sila ay lumago. Diba? Mga Bible studies, mga small group na ginagawa ng mga eklesiya. Ang laki po ng impact niyan. Marami pong mga nagpapatotoo, sila po ay lumago sa pamamagitan ng mga small group. Sa pamamagitan ng mga life group, di ba? Marami po dahil sa mga light group, sa mga small group, doon po sila lumago. Kasi very foundational. Mga kapatid. Maganda po dito kasi merong interaction, no? Meron kang, kapag medyo malabo sa yung pag-unawa, meron tayong tanong, no? Question and answers. At nabibigyan ng linaw yung mga agam-agam. Meron po dito mga example na nilathala. 4 na example na nilathala si Pastor Rick Warren patungkol po sa yung dynamic Bible study methods. Ito po ay in-apply niya doon sa kanyang eklesiya, no? Sa Saddleback Church. Sabi niya dito, as you lead your congregation in a study, there are several topics that you should consider. Ano daw ba ito ang 4 na ito? Number 1,
look at Christ's ministry on earth. Tingnan mo yung naging purpose o yung ministry ni Kristo nung po siya ay narito sa mundo. What did Jesus do while He was here on earth? Tanda natin, walang sinayang na oras, pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. No? Sa buhay niya, tinapos niya yung kanyang tungkulin, yung utos ng Ama, tinupad niya po yan. Wala sang sinayang na oras. Whatever Jesus did while He was on earth, we are to continue today. Kaya nga, tayo po yung extension ni Christ. Mga kapatid, ipinakita niya sa kanyang buhay, no? Siya po ay bumaba dito sa lupa, no? Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos sa kalangitan at bumaba dito sa lupa para ipakita, no? Yung pattern para sundan natin. Yan. Kaya nga sa panahon natin ngayon na tayo po ay sumusunod doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. He wants to continue in His spiritual body, yung tinatawag nating church or ecclesia. Di ba? We are the church. Kapatid, tinutuloy lang natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay bumaba dito sa earth, dito sa mundo. No? At napaka productive and impactful yung kanyang ministry na ginampanan dito sa mundong ito. Ayun po, look at Christ's ministry on earth, number 1. Number 2, look at the image or images in names of the church. Yung mga analogy. Yung mga analogies, di ba? The New Testament offers many analogies for the church. Kaya nga, tinawag siyang a body, diba? A bride, a family, a flock, a community, in an army. And each of these images has profound implication for what the church should be and what the church should be doing. Dapat hindi tayo nalilito sa mga analogies na ito. Pag sinabing a body, a bride, diba? Family, a community, a flock, an army, parehas lang po yan. At parehas yung kanyang implikasyon, parehas yung kanyang gampanin, mga kapatid. Kailangan malaman natin, maunawaan natin, at hindi dapat ito pinagtatalunan. Di ba? We are the church. Tayo po yung ecclesia. And number 3, look at the example of New Testament churches. Ask, what did the first churches do? There are many different models given in Scripture. No, marami po na nabanggit doon. The Jerusalem church was very different from the church of Corinth. The Philippian church was very different from the church in Thessalonica. Marami pong mga example na mga eklesiya na naging good example, binanggit doon para susugan natin. Or maging example sila, pattern natin sila. Tanda natin, itong mga eklesiya na ito ay meron din silang mga iba-ibang mga pananaw, no? Kaya walang lagi natin sinasabi na wala pong isang perpektong eklesiya. Wala pong perpektong church. Kapatid. 'Di ba? Ang church mayroong pangangailangan, ang church mayroong kahinaan, 'di ba? At huwag tayong tumuon doon sa mga kahinaan, bagkus ano ba yung pwede nating may contribute
'di ba? Para lalong masustain or lumago, matulungan yung mga programa ng eklesiya. 'Di ba? Be a contributor. At hindi tayo stumbling block, o nagiging katitisuran tayo ng kapwa natin mananampalataya. Dahil immaturity, 'di ba? Yung po mga kapatid, kailangan yung pananaw ng mga eklesiya na nabanggit sa Biblia, iba-iba din po yung kanilang mga opinion, 'di ba? Pero iisa yung kanilang layunin. 'Di ba? Iisa yung kanilang layunin, mga kapatid. Number 4, look at the commands of Christ. Ano ba yung command ng Panginoon na dapat natin susugan? As what did Jesus tell us to do? Malinaw po yung Matthew chapter 16:18, 'di ba? Sabi po kay Peter, I will build my church. 'Di ba? He obviously has a specific purpose in mind. It isn't our job to create the purpose of the church but to discover or define them. Yan. Kailangan nating madiscover, ma-define yung purpose. Always remember that it is Christ's church. Christ's church, not ours. Always remember, mga kapatid. He founded the church. Sa po ang tayo ng eklesiya. Namatay sa church, died for the church, 'di ba? Sent His Spirit to the church and will someday return for His church. Kaya nga, yung ating hinaantay, 'di ba? Ng kanyang kakaunin or irarapture yung eklesiya, yung simbahan, yung church, kapatid. Kasi nga, siya po yung founder ng ating pong Panginoong Hesus. He founded the church, He died for the church, and He sent His Spirit to the church and will someday return for His church. Kaya nga, yun yung blessed hope na ating inaantay, mga kapatid. As the owner of the church, sabi niya, He has already established the purposes. Nilatag niya na ng malinaw yung kanyang layunin. And they are not negotiable. Our duty is to understand the purposes Christ has for the church and to implement them. Diba? May malinaw na mission and vision ang isang iglesia. While the program must change in every generation, the purpose never changes. Maari yung mga programa na babago, pero yung layunin ay hindi po yan nagbabago. Diba? Dahil nga po siya ang founder ng isang iglesia. What makes us effective purpose statement? What makes? Number 1, it is biblical. Kailangan biblical. An effective purpose statement expresses the New Testament doctrine of the church. Remember, we don't decide the purpose of the church, we discover them. Christ is the head of His church, and now its generation must reaffirm them. Diba? Siya po ang head. Siya po ang ulo. Christ is the head of His church, mga kapatid. Kailangan maunawaan. Kailangan ma-reaffirm ito ng mga susunod pang henerasyon. Kailangan biblical perspective. Diba? Malinaw. Para hindi tayong maligaw. Diba? Absolute truth. Number 2, it is specific.
Tiyak, dapat tiyak. Purpose statement need to be simple and clear. Sabi nga niya, a narrow mission is a clear mission. Diba? Dapat malinaw, tiyak, specific, yung purpose statement ng isang eklesiya. Yung madaling maunawaan, madaling maintindihan, at the same time, sinusunod at ginagawa. Nakikita. It is specific. Number 3, it is transferable. Diba? A purpose statement that is transferable is short enough to be remembered and passed on by everyone in your church. Magtutuloy-tuloy yan. Hindi dapat nahihinto, no? Sa mga henerasyon na dating pa. Kasi nga, yung purpose, hindi po yan nababago. Pero yung programa, maaring mabago. Pero yung purpose ng Panginoon sa kanyang eklesiya, hindi po yan nababago. He is the same yesterday, today, and forever. Maaring yung tao ang nagbabago, yung programa nagbabago, pero po yung purpose ng Panginoon sa kanyang eklesiya, it remained the same until today. Number 4, it is measurable. It is measurable o nasusukat, no? You must be able to look at your purpose statement and evaluate whether your church is doing it or not. Measurable. Nagagampanan ba yung purpose statement? Will you be able to prove you have accomplished it at the end of each year? Kaya nga may mga evaluation yan eh. Diba? May mga reporting. Pag pumasok na yung bagong taon. A great purpose statement will provide a specific standard by which you can review. Diba? Kaya pinag-uusapan, pinagmimitingan yan. Revise. Pwedeng nating, halimbawa, mayroong mga bagong conviction or insight, ideas, no, for improvement, and improve everything your church does. Dapat nag-i-improve, hindi naging stagnant. May mga bagong ideas, may mga bagong members, di ba? May mga bagong programa. At ito ay nagagampanan. Kasi nga, malinaw yung ninalakaran. Malinaw. Diba? Sabi ko kanina, kapag ang malinaw ang linalakaran ng isang iglesia, hindi mahirap pasundin, no? Ang mga member. Kasi nakita nila malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw yung kanilang purpose. At ito po ay napakamalinaw dahil, no, it's summarized by the two great statement of Jesus. Lagi nakapaloob yung pinaka great statement ng ating pong Panginoong Yesus. The Great Commandments and the Great Commission. No, yung dalawa laging ito, no, it summarizes by the two great statement of Jesus. Kapag itong dalawang ito ay nananatili, no, ito ay makikita natin ng isang eklesiya sa purpose-driven church. Malinaw. Nakapaloob yung 5 layunin, the 5 purposes of the church. No? Yung worship, healthy churches will magnify the name of Jesus in all that they do. Tinatawag natin yan na worship. Ano pa yung number 2? Evangelism. Healthy churches will focus on the mission of introducing unchurched people to Jesus. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Diba? Inaabot natin. Sinisira natin. Kaya tinatawag natin na pray, care, and share. And invite. Isang programa yan ng isang eklesiya. Pray, care,
share, and invite. No? Yan po yan. Number 3, fellowship. Healthy churches will bring people into membership in God's family. O tinatawag natin, the church. Diba? Kaya nga yung fellowship, napakahalaga po yan. And number 4, discipleship. Healthy churches will help people become more like Christ. Dinidisciple natin sila. Tinuturuan natin sila. Why? Gusto natin na maranasan nila yung tunay na pagiging anak ng Diyos. No? Kaya nga, may discipleship program ang isang eklesiya. And then yung ministry. Healthy churches will help people discover their shape for serving others. Kapag nahubog ka na, di ba? Na-discover mo na yung mga shape na meron ka. Spiritual gift, di ba? Heartbeat, abilities, personality, and experience. Ito po yung shape na acronym. Tinatalakay natin yan sa purpose-driven life. Pag naunawaan mo yan, no, sigurado ako na hindi ka malilimitahan para maglingkod sa ating pong Panginoong Hesus. Kasi naunawaan mo, nakita mo ng malinaw, naramdaman mo, di ba? You are belong. Ay walang doubt na hindi ka mag-i-involve sa gawain ng ating pong Panginoon. Yan mga kapatid, marami pong salamat. I do hope meron tayong napulutan ditong aral kung paano po natin i-define or i-discover, no, ang ating pong eklesiya. Defining your purpose. Ang pagtakda o pagtukoy sa iyong layunin. Tandaan natin na napakalaga yung may purpose tayong linalakaran. Tayo po ang tinitingnan, tayo po yung sinusundan, no, ng ating mga kapatid. Dahil nga po si Kristo ang siyang head, no? We are all the body of Christ. Yan, maraming pong salamat mga kapatid sa inyo, sa 18 viewers natin sa araw po na ito. Purihin ng Diyos. Ako po yung naniniwala ng palataya na meron pong plano ang ating pong Panginoon sa ating pong mga eklesiya. Di ba? At napakalaki po ng ginagampanan ng ating mga pastors, ng ating mga elders, ng ating mga deacons, di ba? Kung paano po mapanatiling malusog ang isang eklesiya. Yun, marami pong salamat sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa araw na ito at akin pong dinadalangin sa Panginoon. Sino man ngayon po ang mayroong mga karamdaman, sino man po ngayon ang nakakaranas ng mga anxieties, depression, Lord, Ikaw po ang nakakaalam ng aming pong mga kapatid sa mga oras po na ito. Kung sino man po ngayon nakakaranas ng mga karamdaman, Lord God, hipuin niyo po ang aming mga kapatid na ito, tapikin niyo po ang kanyang mga balikat, at ipadaloy po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hanggang din, Lord, sa mga kapatid namin na dumadanas ng mga depression, anxieties, Lord, give them wisdom, O Lord God. Hipuin niyo po ang aming mga kapatid na ito, O God. Pakita na malinaw na mayroong Diyos na malaki. Lord, marami pong salamat at aking pong ini-great, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagbe-birthday ngayong araw, nagdidiwan ng kanilang mga anniversaries. Lord God, happy anniversaries po sa inyo, happy birthday po sa inyong lahat. At marami pong salamat sa umagang ito. Hayaan mo at maghapon, O God, maging fruitful, maging victorious po, Panginoon, ang maghapon na ito. At ma-accomplish po namin, Panginoon, ang inyong inatang sa amin, O Diyos, sa buong maghapon. Kaya naman, Lord, marami pong salamat. Empower us today, strengthen us today, and be fruitful, O God, sa oras po na ito, sa pangalan po ni Jesus. Marami pong salamat. Ito po ang iyong lingkod, kaagapay, na lagi nagsasabi
na tayo po ay laging manalangin sa ating pong Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos at marami pong salamat sa inyong lahat. Shalom everyone, and to God be all the glory.